Naramdaman mo na ba na kahit anong pagsusumikap ang gawin mo, parang may hindi nakikitang puwersang pumipigil sa'yo? Na para bang tahimik kang pinagmamasdan ng universo, sinusubok ka hinuhubog para sa mas malaki at mas mahalagang bagay. Aries, hindi ito nagkataon lamang. Ang mga pagkaantala mo ay hindi parusa. Ang mga pinagdaanan mong hirap ay hindi pagkakamali. May dahilan kung bakit itinulak ka hanggang sa sukdulan ng iyong kakayahan, habang ang iba ay tila umuusad ng walang kahirap-hirap. Ang hindi mo pa nakikita ngayon ay ito, bawat pintong nagsara, bawat tahimik na sandali, bawat panalangin tila hindi sinagot, lahat ng ito ay bahagi ng isang lihim na disenyo. Inihahanda ka ng universo para sa isang bagay na hindi maaaring madaliin, isang planong nakalaan lamang para sa'yo. Aries, hindi ka taong madaling maghintay. Ikaw ay nilikhang kumilos, gumawa ng aksyon, at manguna. Kaya kapag pinipilit ka ng buhay na huminto, doon nagsisimulang pumasok ang kalituhan sa loob mo. Nagsisimula mong questionin ang mga desisyon mo, ang tamang oras, maging ang sarili mong halaga. Pero paano kung ang paghintong ito ay hindi kailanman para pahinain ka? Paano kung ito ay para hubugin ka? Hindi kumikilos ang universo ng basta-basta, lalo na sa mga kaluluwang may apoy sa kanilang espiritu. Habang iniisip mong walang nangyayari, may tahimik na inaayos sa likod ng mga pangyayari. Ang bigat na naramdaman mo ay humuhubog sa iyong pasensya. Ang mga pagsubok at pagtutol ay nagpapatibay sa iyong focus. At bawat sandali ng pagdududa ay nagtuturo sa iyo ng mas malalim na pag-unawa at tamang paghuhusga. Hindi aksidente ang pagdating ng mensaheng ito. Dumating ito ngayon dahil handa ka nang maunawaan ang mga bagay na dati ay nakatago. Ang plano ay hindi kailanman naantala, ito ay pinrotektahan. Aries, ang piniling enerhiya. Aries, may dahilan kung bakit mula pa sa simula ay palagi mong nararamdaman na kakaiba ka. Kahit noong bata ka pa, may dala ka ng pakiramdam ng pagkaapurahan sa loob mo, na para bang alam mong may mahalagang bagay kang kailangang gawin, isang bagay na makabuluhan, isang bagay na matapang. Hindi ka kailanman naging komportable sa pakikisabay lamang, at hindi ka nasiyahan sa karaniwang landas. Ang apoy sa loob mo ay hindi basta nagkataon lamang. Ito ay sinauna. Ito ay sinadya. Ang universo ay nagbibigay ng magkakaibang papel sa bawat kaluluwa. Ang ilan ay itinakdang sumunod. Ang iba ay para magpatatag. Ngunit ikaw, Aries, ikaw ay itinakdang magsindi. Ang enerhiya mo ay hilaw na paglikha. Iyan ang dahilan kung bakit ang buhay mo ay hindi kailanman naging banayad o madaling hulaan. Hindi sinasayang ng universo ang apoy para sa maliliit na layunin. Maaaring napansin mo na mas sinusubok ka kaysa sa iba. Itinutulak ka sa mga sitwasyong sinusukat ang tapang mo, hinihila ang pasensya mo, at hinahamon ang tiwala mo sa sarili. Ito ay dahil ang lakas na walang presyon ay hindi kailanman nagiging kapangyarihan. Bawat balakid na hinarap mo ay idinisenyo upang turuan kang kontrolin ang iyong apoy, hindi para patayin ito. Maraming Aries ang nagkakamaling isipin na ang kanilang mga paghihirap ay tanda na sila ay naliligaw ng landas. Sa totoo lang, ito ay nangangahulugang nasa isang bihirang daan sila. Hindi basta ibinibigay ng universo ang responsibilidad sa mga hindi handa. Inihahanda nito ang mga pinili nito. At ang paghahandang iyon ay madalas maramdaman bilang pag-aantala, kalituhan, at pagtutol. Hindi ka narito upang mamuhay ng tahimik o paliitin ang sarili mo para lamang magkasya sa inaasahan ng iba. Narito ka upang manguna sa pamamagitan ng halimbawa, hindi sa ingay, kundi sa katotohanan ng iyong pagkatao. Ang dahilan kung bakit napakaraming hinihingi ng buhay sa iyo ay dahil napakalaki rin ng inaasahan nito mula sa iyo. Ang apoy na dala mo ay hindi para sa pagkawasak. Ito ay para sa pagliwanag. At ang universo ay tahimik na nagmamasid, naghihintay sa sandaling handa ka nang gamitin ito ng may karunungan. Ang mga nakatagong pagsubok na walang nakakakita. Aries, ang madalas hangaan ng mga tao sa iyo ay ang lakas mo, ngunit ang hindi nila nakikita ay ang bigat na tahimik mong binubuhat. May likas kang ugaling protektahan ang iba mula sa sakit na nararamdaman mo, kahit mabigat na ito sa sarili mong dibdib. Ngumiti ka, nagpapatuloy ka, nagpapakatatag ka, pero sa likod ng tapang na iyon ay may mga sandaling tahimik na dumadalaw ang pagdududa. May mga pagkakataong tinanong mo ang sarili mo kung bakit tila napakadali ng lahat para sa iba habang ikaw ay kailangang ipaglaban ang bawat hakbang. Mga sandaling nakaramdam ka ng pagiging hindi napapansin, hindi sapat na pinahahalagahan, o hindi nauunawaan. Mas pinilit mo pa ang sarili mo, iniisip na sapat na ang pagsusumikap para ayusin ang lahat.
At nang hindi pa rin ito gumana, pumasok ang pagkabigo. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil tunay kang nagmamalasakit na maging pinakamahusay na bersyon ng sarili mo. Bihira kang humingi ng tulong. Hindi dahil hindi mo ito kailangan, kundi dahil sanay ka nang ikaw ang inaasahan ng iba. Ang ugaling ito ang nagpatibay sa'yo, pero ginawa rin nitong mas tahimik at mas malungkot ang paglalakbay mo kaysa sa karamihan. Natutunan mong magtiis ng hindi nagrereklamo, pasanin ang pagkadismaya ng tahimik, at bumangon kahit walang nakapansin sa pagkakadapa mo. Nakita ito ng universo. Bawat luhang nilunok mo. Bawat gabing gising ka, inuulit sa isip ang mga desisyon. Bawat pagkakataong pinili mong magpatuloy kahit pagod ka na. Wala ni isa roon ang binaliwala. Ang katahimikang naranasan mo ay hindi pag-abandona, ito ay pagmamasid. Hinuhubog ka sa mga paraang hindi kayang gawin ng ginhawa. Inuukit sa espiritu mo ang pasensya. Itinuturo ang tamang pag-unawa sa pamamagitan ng pagkabigo. At binabalanse ang lakas mo ng kababaang loob. Ang pakiramdam na tila hindi ka nakikita ay paghahandang nagaganap. Dahil kapag inilalagay na ng universo ang mga plano nito sa galaw, pinipili nito ang mga kayang pasanin ang bigat ng responsibilidad at ang katahimikang kasama nito. At Aries, napatunayan mo na, kaya mong tiisin ang higit pa kaysa sa akala mo. Ang lihim na plano ng universo ay nabubunyag. Aries, dumarating sa bawat paglalakbay ang isang sandali kung kailan nagsisimulang magkakahulugan ang katahimikan. Kapag ang kaguluhan, ang paghihintay, at ang mga tanong na walang sagot ay unti-unting nagdurugtong upang makabuo ng isang malinaw na huwaran. Ito na ang sandaling iyon. Ang inakala mong mga pag-urong ay mga muling pagsasaayos pala. Hindi ka kailanman itinutulak palayo ng universo, inililipat ka lamang nito sa tamang pwesto. Naantala ka dahil mahalaga ang tamang oras kapag kapangyarihan ang pinag-uusapan. Kung dumating ng mas maaga ang mga bagay, maaaring nadurog ka nito sa halip na pagpalain. Nauunawaan ng universo ang madalas makalimutan ng isip ng tao, ang paglago ay kailangang tumugma sa oportunidad. Kaya may mga pintong nagsara sa mismong sandaling handa ka nang pumasok. Hindi upang biguin ka, kundi upang iligtas ka mula sa isang anyo ng tagumpay na hindi mo pa kayang panindigan. Bawat likong dinaanan mo ay may itinurong mahalagang aral. Pagpigil sa sarili. Kamalayan. Emosyonal na katalinuhan. Ang kakayahang tumayo ng mag-isa nang hindi nawawala ang direksyon. Hindi ito mga aral na basta na lamang nangyari. Ito ang mga kwalifikasyon. Tahimik kang sinanay, malayo sa ingay at distraksyon, upang kapag dumating ang sandali mo, hindi ka mawawala sa sarili mo sa loob nito. Ang plano ng universo para sa iyo ay hindi maliit at hindi minamadali. Ito ay may mga patong, sinadya at lubos na personal. Kaya hindi kailanman umubra ang paghahambing para sa iyo. Ang takbo ng oras mo ay hindi kailanman nilikhang maging kahawig ng sa iba. Habang ang iba ay binigyan ng mga pira-piraso, ikaw ay inihahandang magdala ng isang buo. Ang planong ito ay nangangailangan ng isang bersyon mo na nagtitiwala sa kutob ng walang yabang, lakas na walang agresyon, at ambisyon na walang takot. Ang apoy sa loob mo ay hindi kailanman nilikhang magliyab ng walang direksyon. Ito ay nilikhang igiya. Ngayon, nagsisimula ng lumitaw ang mga senyales. Mga kaisipang mas malinaw. Mga desisyong mas magaan sa pakiramdam. Isang pakiramdam ng pagiging handa na pumapalit sa pagkabalisa. Hindi ito mga ilusyon. Ito ay mga kumpirmasyon. Ipinahihiwatig ng universo na nagsimula na ang pagkakahanay. Hindi ka na nakatayo sa simula. Nakatayo ka na sa punto ng pag-activate. Unti-unti nang nawawala ang yugto ng paghihintay. Ang susunod na darating ay hindi mangangailangan ng puwersa, mangangailangan ito ng presensya. Dahil ang universo ay hindi nagbubunyag ng mga lihim nito sa mga basta na lamang humahabol ng walang direksyon. Ibinubunyag nito ang mga yon sa mga natutong tumigil, manahimik, at makinig. Mga senyales na gumagana na ang plano. Aries, bago baguhin ng universo ang panlabas mong mundo, palagi muna nitong binabago ang isang bagay sa loob mo. Kaya ang mga unang senyales ay banayad lamang. Hindi sila dumarating bilang mga dramatikong pangyayari, kundi bilang mga tahimik na pag-unawa na ibang-iba ang pakiramdam kumpara noon. Maaaring napansin mo na ang ilang alalahanin ay hindi na kasing lakas ng kapit sa'yo tulad ng dati. Ang mga sitwasyong dati madaling magpagalit sa'yo ay dumaraan na ngayon nang hindi ganoon katindi ang epekto. Hindi ito kahinaan, ito ay pagiging bihasa. Mas malinaw na ang mga iniisip mo.
Ang mga desisyong dati mabigat ay nagiging natural na lamang. Hindi ka na humahabol sa pagpapatunay gaya ng dati. Sa halip, nahahatak ka na patungo sa pagkakahanay, sa kung ano ang tama sa pakiramdam, hindi lang kung ano ang mukhang kahanga-hanga. Ang panloob na pagbabagong ito ay isa sa pinakamalalakas na patunay na ang plano ay unti-unti nang nabubuo. Isa pang senyales ay ang pagbitaw. Mga tao, gawi, at kapaligirang hindi natugma sa paglago mo ay tahimik na nawawala. May distansyang pumapalit sa dating dikit. Katahimikan kung saan dati ay puno ng ingay. Hindi ito pagkawala, ito ay pagpino. Nililinis muna ng universo ang espasyo bago ito punuin. Maaaring nakararanas ka rin ng mga makahulugang pagkakataong nagkakataon. Paulit-ulit na kaisipan na lumilitaw sa mga pag-uusap. Mga mensaheng dumarating sa mismong sandaling kailangan mo ng linaw. Hindi ito basta't samba. Mga paalala ito na hindi ka naglalakad mag-isa, kahit patila mag-isa ang landas. Unti-unting napapalitan ang pagkabalisa ng pagiging handa. Nararamdaman mong alerto ka, mulat, at kakaibang kalmado sa parehong oras. Para bang may mahalagang bagay na paparating, ngunit hindi mo na nararamdaman ang pangangailangang pilitin ito. Ang balanse na ito ay bihira para sa Aries, at ito ay senyales ng paghinog ng apoy sa loob mo. Palaging pabulong muna ang universo bago ito magsalita ng malakas. Ang mga senyal na ito ay mga bulong. Marahang kumpirmasyon na nagaganap na ang pagkakahanay sa mga antas na hindi mo pa lubusang nakikita. Pagtiwalaan mo sila. Patunay sila na ang ipinangako ay hindi na malayo. Ito ay gumagalaw na patungo sa iyo, tahimik, sinasadya, at sa tamang oras. Ano ang dapat gawin ng Aries ngayon? Aries, ang yugtong ito ay hindi tungkol sa aksyon na nakasanayan mo. Hindi ito tungkol sa mas matinding pagpupursige, sa pagpapatunay ng sarili, o sa paghahabol ng resulta. May ibang hinihingi sa iyo ang universo ngayon, kamalayan, pagpipigil, at pagtitiwala. Hindi ito pag-atras. Isa itong pagbabago ng estratehiya. Hayaan mong ang linaw ang gumabay sa iyo, hindi ang bugso ng damdamin. Hindi lahat ng oportunidad ay kailangang tugunan agad. Hindi lahat ng hamon ay nangangailangan ng komprontasyon. Minsan, ang tunay na kapangyarihan ay makikita sa pasensya. Sa pagpili kung saan mo hindi gagastusin ang enerhiya mo, napapanatili mo ito para sa mga bagay na tunay na mahalaga. Bitawan mo ang paniniwalang kailangan mong magdusa para maging karapat-dapat sa pag-usad. Nabigay mo na ang lahat ng dapat ibigay. Ang susunod na kabanata ay pinapagana ng pagkakahanay, hindi ng pagkapagod. Makinig kang mabuti sa iyong intuisyon. Pinatalas ito ng bawat pagkadismaya sa nakaraan para sa mismong sandaling ito. Ang katahimikan ay magiging kakampi mo. Sa gitna ng pananahimik, nagiging malinaw ang direksyon mo. Makakaramdam ka ng paghila patungo sa ilang ideya, tao, o landas kahit walang lohikal na paliwanag. Pagtiwalaan mo ang hila na iyon. Madalas magsalita ang universo sa pamamagitan ng banayad na paghila, hindi sa malalakas na utos. Bitawan mo ang pangangailangang kontrolin ang oras. Ang nakalaan para sa iyo ay tumutugon sa pagiging handa, hindi sa pagmamadali. Manatiling handa, manatiling matatag, at manatiling bukas. Ang balanse na ito ang nagpapahintulot sa plano na umusad ng natural. Higit sa lahat, pangalagaan mo ang apoy mo. Hindi lahat ay karapat-dapat sa iyong enerhiya, sa mga plano mo, o sa susunod mong hakbang. Kumilos ng tahimik. Magmasid ng higit kaysa magsalita. Kumilos lamang kapag ang isang bagay ay ganap na nakaayon sa iyong mga pinahahalagahan at pananaw. Hindi ito panahon ng paghihintay. Ito ay yugto ng pagpuposisyon. At kung paano mo dadalhin ang sarili mo ngayon ang magtatakda kung gaano kakinis magbubukas ang mga susunod na pinto. Ang gantimpalang paparating. Aries, hindi basta-basta nagbibigay ng kapalit ang universo. Kapag ito ay tuluyang tumugon, ginagawa nito sa paraang higit pa sa ibinawi, hindi lamang sa material o nakikitang anyo, kundi sa pagbabago ng posisyon, paggalang, at panloob na kapayapaan. Ang dating tila hindi maabot ay magsisimulang lumapit sa iyo ng natural, nang walang pamimilit. Mapapansin mong dumarating ang pagkilala ng tahimik. Hindi sa pamamagitan ng maiingay na anunsyo, kundi sa mga oportunidad na biglang seryoso ka ng tinatrato. Nagbubukas ang mga pinto dahil handa ka nang pumasok, hindi dahil nakiusap ka. Ang mga taong minsang nagduda sa direksyon mo ay magsisimulang tumingin sa iyo ng iba, hindi may inggit, kundi may paggalang. May dalang katatagan ang gantimpalang ito.
Ang kaguluhang minsang bumalot sa mga pagsisikap mo ay unti-unting humuhupa. Nakakamit mo ang kumpiyansa hindi dahil sa sunod-sunod na tagumpay, kundi dahil alam mo na kung sino ka at kung ano ang kaya mong harapin. Tumitigil ka ng questionin ang halaga mo. Tumitigil ka ng humabol ng patunay. Kumikilos ka ng may katiyakan. May kaluwagan din kaakibat ang yugtong ito. Emosyonal na ginhawa. Mental na gaan. Isang pakiramdam na ang bigat na matagal mong binuhat ay unti-unti nang inaalis. Mas magaan ang pakiramdam mo kahit mas dumarami ang responsibilidad. Ito ay dahil hindi mo na nilalabanan ang sarili mo o ang proseso. Ang susunod na darating ay magiging nakaayon, hindi minamadali. Magtatrabaho ka pa rin pero wala na ang desperasyon. Mangunguna ka pa rin pero wala na ang pamimilit. Ang apoy mo ay nagiging pino, matatag, kontrolado, at makapangyarihan. Higit sa lahat, mauunawaan mo na hindi ka kailanman hiniling ng universo na magdusa ng walang katapusan. Hiniling lamang nitong magtiis ka ng sapat upang maging handa kang tanggapin ang nakalaan para sa'yo. Ang gantimpalang ito ay hindi swerte. Ito ay pagbabalik. Pagbabalik para sa pasensya. Pagbabalik para sa pananampalataya. Pagbabalik para sa pagpili ng paglago kahit walang nanonood. At kapag dumating ito, mauunawaan mo kung bakit hindi ito maaaring dumating ng mas maaga. Aries, ito ang bahaging nagiging tahimik ang lahat, hindi walang laman, kundi malinaw. Hindi palaging nagsasalita ang universo sa pamamagitan ng mga pangyayari. Minsan, nagsasalita ito sa pamamagitan ng pag-unawa. Sa payapang pagkilala na ikaw ay eksakto kung saan ka dapat naroroon, kahit mahirap ang dinaan ng landas. Hindi ka kailanman nakalimutan. Hindi ka kailanman binaliwala. Hinahanda ka sa mga paraang hindi kayang ituro ng ginhawa. Bawat paghinto ay humubog sa pasensya mo. Bawat pagkaantala ay nagpatibay sa kakayahan mong kumilatis. Bawat sandali ng kawalan ng katiyakan ay pinino ang apoy mo tungo sa karunungan. Simple ngunit makapangyarihan ang mensahe ng universo para sa'yo, pagtiwalaan mo kung sino ka na ngayon. Hindi mo na kailangang magmadali pasulong o lumingon pa sa likod. Hindi kailangan ng hinaharap ang puwersa mo, tumutugon ito sa pagiging handa mo. Ang nakalaan para sa iyo ay kinikilala ang enerhiya mo. Lalapit ito sa iyo nang walang laban. Mararamdaman mo ito pagdating, hindi dahil ito ay dramatiko, kundi dahil tama ang pakiramdam. Pamilyar. Pinagpaguran. Mula sa sandaling ito, dalhin mo ang sarili mo ng may tahimik na kumpiyansa. Pangalagaan mo ang kapayapaan mo. Piliin ang pagkakahanay kaysa pagmamadali. Hayaan mong ang iba ay maghabol, ikaw ay kumilos ng may layunin. Ginagantimpalaan ng universo ang mga natutong maghintay nang hindi nawawalan ng pananampalataya at kumilos ng walang takot. Natutunan mo na ang pareho. Ang kabanatang ito ay hindi wakas ng pakikibaka. Ito ang simula ng katatagan. Nang linaw. Nang galaw na sa wakas ay pakiramdam mo'y natural. Huminya. Magtiwala. Manatiling bukas. Ang dating nakatago ay unti-unti nang nabubunyag. At Aries, handa ka na.